Natalo itong San Miguel Beermen dito sa Phoenix Fuel Masters kagabi at ang ibig niya sabihin ay 0-2 na yung kanilang record. At ang matindi pa dito, medyo mabigat yung mga susunod nilang kalaban dahil makakaharap naman nila ang Rain or Shine Elasto Painters, Barangay Ginebra, Converge Fiber Xers at ang Magnolia Chicken Templados. So medyo kinakailangan na talagang sabi nga ni Chris Ross, wake up call na talaga to para sa San Miguel. 0-2 na sila at nakita natin, natalo sila dito sa mga tinatawag na mga teams talaga na sabihin na natin nagpe-prepare talaga pag San Miguel ang kalaban dahil syempre sila defending champion. Medyo hindi maganda naging laro ng SMB talaga at maraming nga na nagtatanong kung gagawa na ba ng trade ang San Miguel. Well, depende siguro yan. Pero ang maliwanag dito, hindi na pwedeng matalo ang San Miguel kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil pag natalo pa sila dyan, medyo delikado na dahil Ginebra at Converge yung susunod. Tandaan natin, dito sa PBA ngayon, walang playoffs pagdating nung final playoff slot. So, kinakailangan talaga magkasunod-sunod na panalo ng San Miguel dito. Pagdating naman dito sa trade, merong mga ugong-ugong na baka magpalit daw ng point guard itong San Miguel. Dahil ito si Wamit Yongson ay parang hindi na nagiging epektibo. Parang na-expose na yung kahinaan nito pagdating sa depensa. Meron ding mga nagsasabi na baka itong si Chris Miller, yung kanilang rookie, ay gawing trade asset na dahil parang hindi naman siya fit dito sa San Miguel Beermen. So wag na tayong magulat kung sakasakali nga na magkaroon ng pagbabago dito sa roster ng San Miguel. Ang maliwanag kasi dito mukhang hindi na sabihin na nating nagugustuhan ng management itong sunod-sunod na mga nagiging talo nila. At sigurado tayo na magkakaroon ng major adjustment dito ang San Miguel Beermen kapag natalo pa yan. Dahil alam naman natin ang management ng SMC, ang gusto niyan talaga paraging win now ang San Miguel Beermen. So may pressure na talaga sa ngayon. Ngayon, kung itong San Miguel Beermen ay nag-i-struggle, itong Barangay Ginebra ay meron ding mga pinaplano para masiguro na hindi na sila matatalo sa susunod nilang laro. At ang isa daw doon sa kinukonsidera ng Ginebra ay i-trade itong si Isaac Go dito sa Meralco Bolts kapalit nitong si Raymond Almasan. Itong Meralco Bolts, isa pa yung team na nag-i-struggle dahil 0-2 na rin yung kanilang record. So maraming naniniwala na baka maging open na sa ganyang klaseng proposal itong Meralco. Dahil itong Barangay Ginebra naman kaya gustong makuha si Almasan dahil nakukulangan sila doon sa kanilang tinatawag na inside presence. Nakita na natin na nahihirapan itong San Miguel, itong Barangay Ginebra pag malalaki yung mga teams na kalaban dahil marami nga nakamula sa kanila. Ito sila Stan Hardinger, si Malonzo, kaya gusto nilang kumuha ngayon ng isang big man talaga na maaasahan. Kaya wag na tayong magtaka kung sakasakali nga na i-offer nila itong si Isaac Go dito kay Raymond Almasan. Dahil itong si Raymond Almasan naman, yan ay talagang notable inside player. Yun talaga ang sabihin nating forte niyan. Kaya hindi na nakapagtataka na dyan niya gustong maglaro. Kaya nga ngayon, if ever matuloy itong nabanggit na trade, sa tingin ko naman hindi masasabi na ito'y one-sided pabor sa Ginebra. Sa totoo lang, parehong makikinabang ang dalawang teams dyan. Kaya nasisiguro natin na magiging maganda kalalabasan nito para dito sa mga nabanggit na koponan. Ang kinakailangan lamang talaga, kung ikaw ang Barangay Ginebra, siguraduhin mo na magiging tama ang takbo nitong magiging trade na yan para masiguro na sa lalo't madaling panahon ito talaga matutuloy na. Dahil sabi nga nila, no time to waste pagdating dito sa Barangay Ginebra dahil kinakailangan talaga nila na gumawa na ng paraan para makuha na yung sabihin nating magandang resulta na kanilang hinahanap. Dahil syempre hindi biro yung mabaong ka sa 0-2 na record katulad nitong San Miguel ngayon at itong Meralco Bolts, lalo na sa Ginebra na medyo kulang pa rin sa manpower. Ang TNT tropang 5G nga ba ay interesadong makuha ang serbisyo nitong si Dave Ildefonso. Alam nating nauugnay ang pangalan ni Ildefonso dito sa Converge Fiber Xers, pero hindi pa matuloy-tuloy yung trade yan dahil pinarevise ito ng PBA dahil nakukulangan sila doon sa bibigay ng Converge Fiber Xers. So sa ngayon, kung sakasakali nga na matuloy yung ganyang trade, sigurado na magiging mas maganda yung kalalabasan nito. If ever, kung ang TNT tropang 5G gustong makuha si Dave Ildefonso, marami naman silang mga trade assets dyan na pwedeng ibigay. Kaya sa tingin ko, okay na para dito sa line-up nila yan. Ngayon, kung sakasakali nga na magkaroon ng trade dito sa TNT to si Dave Ildefonso, pwede nilang ibigay si Kim Aurin plus si Henry Galinato dito sa Titan Ultra na siyang may hawak sa rights ni Ildefonso. Itong TNT tropang 5G, alam natin loaded na yan. Pero dahil nga Grand Slam,
yung kanilang inaasam, huwag na tayong magtaka kung sakasakali nagagawa pa sila ng paraan para masiguro na talagang sila ay makakakuha ng tinatawag natin na mas magandang move. If ever mangyari talaga yan, sigurado na magagawa nila ng paraan ito para makuha na yung nabanggit na player. Alam naman natin na hindi biro yung magiging laro ng TNT Tropang 5G dito dito sa ongoing na Philippine Cup, pati na rin sa mga susunod pang mga games. Kaya masisiguro natin talaga na itong TNT talagang magiging isa sa mga top team sa PBA, lalo na kung hinahanap nila ay yung talagang pagpapalakas ng kanilang roster. Kung gusto ng TNT talaga na magawa ng paraan ito, kinakailangan talaga na masiguro nila na makukuha nga nila si Dave Ildefonso. As it is, alam natin na medyo magiging mabigat yung ganitong laban, kaya nga kinakailangan talaga na itong TNT masiguro nila na kung makukuha nila si Dave Ildefonso as soon as possible yan. Ang Converge Fiber XLs ngayon ay talagang nakita natin kung paano nakinabang dito sa pagkakuha nila kay Juan Gomez de Leaño. First game pa lamang ay naka-triple-double na, at dahil dito marami nagtataka bakit ito tinrade ng Phoenix Fuel Masters yung number 2 pick nila para makuha itong si Juan Gomez de Leaño. Well, sa totoo lang naman, kung hindi man tinrade ng Phoenix yung number 2 pick dito sa PBA draft, walang garantiya na kukunin naman nila si Ildefonso, dahil alam nating lahat ang kinakailangan ng Phoenix ay isang big man. So malamang kahit hindi tinrade ng Phoenix yung draft pick nila, ang kukunin nila si Will Gozum, dahil yun ang kulang sa Phoenix, isang forward center. Ang nagkamali dito daw, sabi nila, ay itong Terra Firma. Dapat si Juan Gomez de Leaño ang kinuha nila at hindi si Jeyo Chu, dahil si Jeyo Chu ay medyo hilaw pa. Pero sa ngayon, sabi nga nila, tapos na yan, at dahil dito, pwede talaga nating masabi na naka-jackpot itong si Coach Delta Pineda, dahil ang ganda nung naging laro nitong si Juan Gomez de Leaño. First game pa lamang yan. Kaya nasisiguro natin na sa mga susunod pa niyang laro, magiging mas maganda ang ipapakita nito, dahil medyo naging matindi na talaga yung kanyang naging, sabihin nating, experience sa ibayong dagat. At kung ikaw naman itong si De Leaño, dapat maging masaya ka dyan sa Converge at dyan ka napunta, dahil at least sigurado magkakaroon ka ng playing time. At yan naman talaga ang hinahanap ngayon ng mga PBA teams, yung magkaroon sila ng mga minuto para naman talagang makapag-prepare sila ng pasiguro nila na talagang malakas yung kanilang magiging lineup ngayon. Kaya abangan natin yung mga susunod pang magiging hakbang dito ng iba't ibang mga teams, lalo na at magiging matindi yung mga paghahanda na magaganap, lalo na siyempre hindi naman biro yung nagiging competition dito sa PBA, kaya nasisiguro natin na marami pang teams na gagawa ng paraan dito para magpalakas ng kanilang roster. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay bago tayo magwakas. Ang itong katulad nila RG Bueno, si Joshua Giray, pati na rin si Michael D, si Katsakino Dokusin, si Anthony Alon, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, si Juan Solegue, pati na rin yung iba pa natin na mga regular na nakikinig katulad ni Ireneo Salangsang, si Dexter Domer at iba pa.